Ang mga malalaki at matatangkad na sukat ay laging pinagsasamantalahan. Umaasa ang industriya sa mga customer na walang ibang mapagpipilian, kaya nagagawa nilang maningil ng mahal para sa mababang kalidad. Ang nangungunang retailer sa kategoryang ito, na may halos 276 na sangay, ay nagbebenta raw ng sarili nilang brand sa presyong 4 na beses ang taas kumpara sa mga katulad na damit na may karaniwang sukat. May 6 na brand na nagpapakita ng mga problema sa merkado na ito, habang 3 naman ang nagpapakita ng tunay na husay sa disenyo. Ang mga paulit-ulit na problema ay pamilyar na. Mga manggas na hanggang braso lang imbes na umabot sa pulso. Mga polo na kusa na lang nahuhugot sa pagkaka-tuck-in kapag gumagalaw. Mga tahi sa balikat na nasa gitna na ng braso, dahil hindi naman talaga dinisenyo ang pattern para sa malalaking pangangatawan. Ang isang $80 na polo ay kapareho lang ng gawa ng isang $25 na karaniwang sukat. Sa loob ng 3 dekada, ipinamukha sa atin sa mga fitting room na ang katawan ng customer ang may mali at hindi ang damit. Maling pananaw yon. Ang tunay na problema ay nasa engineering ng pattern. Tignan muna natin ang nangungunang retailer para maunawaan ang naging papel nila noon at ang direksyon nila ngayon. Nagbigay ang kumpanyang ito ng access noong wala pang ibang opsyon. Bago pa ang internet shopping at modernong logistics, nagbukas sila ng mga tindahan kung saan ang malalaking lalaki ay makakahanap ng damit na kasya sa kanila. May tunay na halaga ang serbisyong yon. Gayunpaman, malaki na ang ipinagbago ng kanilang business model. Batay sa mga ulat pinansyal, nagtala ng net loss na $29.6 milyong ang ika-4 na quarter. Bumaba ng 6% ang benta, habang ang mga private label na produkto ay umakyat mula 57 patungong 65% ng kabuuang benta. Inaasahan na ang ganitong pattern. Kapag bumabagsak ang kita ng mga retailer, dinadamihan nila ang sariling brand na may mas mataas na profit margin, habang tinatarget ang mga mamimiling wala ng ibang mapagpipilian. Pinatutunayan ng kasaysayan na ang ganitong landas ay laging humahantong sa mas mababang kalidad ng tela, mas murang materyales, at hindi maayos na pagkakagawa. Napapansin ng mga customer ang pagbaba ng kalidad sa loob ng 18 buwan, pero gumaganda naman ang mga quarterly report. Ang mga captive market ay laging nagbabayad ng mas mahal para sa mas mababang kalidad. Ang ikalawang problemadong brand ay pagmamay-ari ng isang beauty and personal care conglomerate. Ang budget-friendly na label na ito ay nakakaakit ng mga mamimiling naghahanap ng mura, pero laging nakakadismaya. Ayon sa mga ulat, manipis ang mga tela, at hindi matibay ang pagkakatahi, kaya nasisira agad sa loob lang ng isang season. Lumala ang sitwasyon nang ianunsyo ng 2 dambuhala sa industriya ang planong pagsasanib noong Disyembre 2025. Ang pinagsamang benta ay aabot sana sa humigit kumulang $1.2 bilyong sa 276 na lokasyon. Para sa mga mamimiling walang ibang pagpipilian, ang merger na ito ay nangangahulugan ng mas kaunting kompetisyon. Mabuti na lang at hindi natuloy ang merger noong Hunyo 2026 nang muling suriin ng kumpanya ang mga tuntunin dahil sa pressure mula sa mga mamimili at mga umiiral na utang. Nanatiling independent ang pangalawang brand hanggang ngayon, pero ang tangkang pagsasanib na ito ay nagpakita ng tunay na takbo ng isip sa industriya. Nakikita ng 2 malalaking magkalaban ang lumiliit na merkado at alam nilang walang ibang mapupuntahan ang mga mamimili. Ang pananaw na iyan ang direktang nagdidikta sa presyo. Ang pangatlong retailer naman ay mukhang hiwalay na kumpanya, pero isa lang itong ilusyon. Ang brand na ito ay pagmamay-ari rin ng market leader. Iisang korporasyon lang ang may hawak sa 2 tindahan, pareho ang mga produktong ibinebenta, at magkatulad ang diskarte sa presyo. Walang pinagkaiba kung sa alin man ka mamili. 2 logo, 2 website, pero iisa lang ang may-ari at ang kita. Kapag isang kumpanya lang ang may kontrol sa lahat, nawawala ang kompetisyon na dapat sana ay pumoprotekta sa interes ng mamimili. Ang susunod na bitag naman ay nararanasan ng mga matatangkad at malalaking lalaki. Ang mga sikat na tindahan na naglalabas ng malalaking size ay gumagamit ng maling paraan. Pinapalaki lang nila ang lahat ng sukat ng sabay-sabay imbes na i-adjust ito para sa iba't ibang pangangatawan. Ang matangkad na lalaki ay kailangan ng mas mahabang manggas at torso. Ang malaking lalaki naman ay kailangan ng mas malapad na dibdib at tiyan. Kapag pinalaki lang ang pattern, pareho silang hindi kakasya ng tama. Ang matangkad ay magmumukhang maluwag ang suot pero bitin ang manggas. Ang malaking lalaki naman ay lulubog sa sobrang habang manggas pero masikip pa rin sa katawan. Pareho silang nakasuot ng malalaking damit na wala namang naitutulong. Malaki ang gastos ng mga manufacturer sa maayos na pattern. Ang paglilipat ng tahi sa balikat, pag-aayos ng armhole, pagpapahaba ng torso, at paggawa ng hiwalay na grading ay nangangailangan ng mga eksperto at maraming sample. Pero ang pag-scale, halos walang gastos.
Isang spreadsheet calculation lang ito kung saan pinararami lang ang sukat sa isang factor. Bumababa ang kalidad habang tumataas ang presyo. Ang ikalimang bitag ay pinagsasama ang dalawang patong na bayad sa isang bilihin. Ang mga designer brand na may malalaking sukat ay nagpapataw ng designer markup at surcharge sa size. Binabayaran mo ang brand name sa dibdib, bukod pa sa dagdag na presyo para sa laki. Pero madalas, pareho lang ang pagkakatahi nito sa standard size, gamit lang ang pinalaking pattern na nabanggit na natin. Hindi kayang ayusin ng logo ang tahi sa balikat o ang haba ng torso. Ang dalawang patong na bayad na ito ay parang pagbabayad ng doble para sa palpak na pattern na binalot lang sa sikat na brand. Ang ika-6 na bitag ay ang mga disposable na damit mula sa fast fashion at mga unbranded na mura ang presyo. Ang mga shirt na nagkakahalaga lang ng 400 piso ay mukhang sulit hanggang sa masira ang mga ito sa loob lang ng ilang buwan. Naghihimulmol ang mga tahi, nagiging manipis ang tela, at pabago-bago ang sukat depende sa seller. Ang pag-order ay nagiging sugal, ang pagbabalik ng item ay nagiging routine, at nasasanay na lang ang mga mamimili na palaging bigo sa kanilang nabili. Dahil sa manipis na gawa at kawalan ng maayos na disenyo, mabilis itong nasisira. Ang murang presyo ay nangangailangan ng madalas na pagpapalit, kaya lumalaki ang gastos habang nasasanay ka na lang sa maling sukat. Ngayon, tignan natin ang 3 brand na may totoong solusyon. Ang una ay nagpapanatili ng malinaw na detalye sa lahat ng sukat. Hayagan silang nangangako na pareho ang bigat ng tela at tibay ng tahi kahit gaano pa kalaki ang sukat. Bihira ang ganitong paninindigan dahil itinatago ng karamihan na mas manipis ang tela sa malalaking sukat. Ang paglalathala ng pamantayan ay nagpapakita ng pananagutan. Sinasadya ng brand na ito na ihiwalay ang mga sukat. Ang dagdag na haba sa katawan ay nagpapanatiling nakasuksok ang polo kahit gumagalaw dahil sa dagdag na 3 pulgada. May mga gusset insert din sa kilikili para sa mas malayang pagkilos. Higit sa lahat, alam nila na magkaiba ang kailangang disenyo ng mga taong matatangkad at malalaki. Ang sukat na large ay nagdaragdag ng luwang. Ang sukat na tall naman ay nagdaragdag ng haba sa manggas, katawan, at hita bilang magkahiwalay na adjustment. Ang pagkakaibang iyan ay isang pundasyon sa industriya na ayaw kilalanin ng maraming kumpanya. Magkaiba ang pangangailangan ng bawat katawan. Ang presyo nila ay pangkaraniwang workwear lang, walang dagdag na singil o size tax. Ang ikalawang brand naman ay nakatutok lang sa mga customer na may taas na 6 na talampakan hanggang 7 talampakan at 1 pulgada. Gumagamit sila ng proportional engineering na pinapalitan ang mga scaled-up patterns ng mga disenyong sadyang inadjust. Ang pinahabang body length ay pumipigil sa pag-angat ng damit kapag itinataas ang braso. Ang tailored na dibdib at tapered na baywang ay nag-aalis ng sobrang tela na hindi naman kailangan ng matatangkad. Ang proportioned na armholes ay pumipigil sa pagluwag nito. Ang mga manggas ay isinaalang-alang ang pag-shrink, kaya aabot pa rin ito sa pulso pagkalaba. Ang mga inseam ay lampas sa karaniwang limitasyon ng retail. Bawat sukat ay bunga ng sinadyang engineering bago pa man simulan ang pagtabas. Iyan ang nagagawa ng tunay na sizing. Ang sikretong bentahe nito sa pera ay ang pag-alis sa gasto sa patahian. Dati, ang matatangkad na customer ay bumibili ng sobrang laking damit tapos paulit-ulit na nagbabayad sa tailor para ipa-alter. Tinatanggal ng brand na ito ang parehong gastos. Ang ikatlong opsyon na ito ay nag-aalok ng abot-kayang proportion sizing sa tapat na presyo. Ang heritage company na ito ay nagbibigay ng tunay na extended options na may tumpak na big and tall proportioning. Ang mga real cuts ay para sa parehong malalaki at matatangkad na customer sa halip na mag-compromise sa pagitan nila. Ang mid-range na presyo kasama ang madalas na sales ay naglalagay sa dekalidad na basics sa mas mababang halaga kaysa sa mga specialty retailers habang nagbibigay ng tunay na proporsyon. Ang mga core cotton garments ay kilala sa tibay at pagpapanatili ng hugis kahit ilang taon nang nilalabahan. Ito ang tunay na middle ground na wala sa kasalukuyang retail landscape. Sinasadya ng brand na ito na higitan ang mga warehouse brand na nagpapalapad lang pero hindi nag-adjust ng haba, kaya dehado ang mga matatangkad. Siniserbisyuhan ng kumpanyang ito ang parehong tipo ng pangangatawan ng tama. May ilang review kamakailan tungkol sa pabago-bagong kalidad at maninipis na tela sa ilang item, kaya piliin ang core cotton lines at suriin ang bigat ng tela. Para sa mga customer na prioridad ang tamang proporsyon sa makatarungang presyo nang walang dagdag na bayad, nagbibigay ito ng abot-kayang solusyon. Ang pangunahing prinsipyo ay para sa lahat. Suriin ang tahi sa balikat, ang haba ng damit kapag nakataas ang kamay, ang kapal ng tela sa bawat sukat, at kung sino talaga ang may-ari ng brand. Ang numerong nakasulat sa tag ay hindi kailanman naging basehan kung ang damit ba ay ginawa para sa iyong katawan. Sinamantala ng industriya ang kakulangan sa impormasyong iyan sa loob ng ilang dekada. Ang problema ay hindi ang mismong sukat. Ang disenyo at pagkakagawa ang nagtatakda ng lahat.
Basahin ang pattern at presyo bago basahin ang size tag.